Hello guys! Magandang araw po dyan sa lahat guys. Ito po yung DJ Maki 101.1 Team Power Flowers po. Kung gusto niyo po ng mga kabakbakan yan guys, sali lang po sa Team Power Flowers. Mga legit backer po yan guys. Hello dyan sa mga hanat at mga kabebe, mga mahal dyan sa buhay. Kamusta po kayong lahat? I hope po okay lang po kayo. Panibagong araw na naman po, panibagong pagsubok sa ating buhay. Alright guys, huwag na natin tagalin pa ang ating kwento. Ang kwento ng asawa kong mayaman. Huminga ng malalim si Zhao Gang at pinilit ang sarili na kumalma. Pinag-isipan niya ito sandali, pagkatapos ay sinabi niya sa malamig na tono ng boses, "Hindi ko na-offend si Miss Yan. Mamaya sumama ka sa akin para humingi ng tawad. Sinasabi ko sa'yo. Kahit hilingin sa iyo ni Miss Yan na yumuko, hindi ka pinapayagang tumanggi. Naririnig mo ba ako?" Galit na sigaw ni Zhao Gang. Tinakpan ni Suyan ang kanyang mukha habang bumubulong, I got it. Gayunpaman, sa kabila nito, hindi pa rin mapalagay si Zhao Gang. Huminga siya ng malalim at nagpatuloy sa pagsasabi. At Qin Yu, hindi ba't lagi na lang siyang nahuhumaling sa iyo? Humanap ka ng paraan para magmakaawa sa kanya. Nang marinig niya ito, agad na sinabi ni Suyan nang may pag-aatubili. Magmakaawa ka sa talunan. Bakit sa lupa ay dapat? Pumunta ka. Sinampal muli ni Zhao Gang ang mukha ni Suyan. Mas mabuting gawin mo kung ano ang iuutos ko sa'yo. Kung hindi, kung may mangyari man, hindi ko naaalagaan ang gulo. Kinagat ni Zhao Gang ang kanyang mga ngipin. Gayunpaman, sinabi pa rin ni Suyan nang may pagsuway, ano ang posibleng mangyari? Hindi ako naniniwala kahit isang segundo na may kakayahan siyang gawin ang anumang bagay sa akin. Nang marinig niya ang mga salita ni Suyan, si Zhao Gang ay nagalit at nadismaya sa parehong oras. Paano siya na-fall sa ganoong katangang tao? Hayaan mo akong sabihin sa iyo. Pilit na pinigilan ni Zhao Gang ang kanyang galit at ipinaliwanag, sa pamilya yan. Isang salita lang ang kailangan para mawala ka, ako, at maging ang pamilya Su at pamilya Zhao sa mundong ito. Oo, sinabi ni Suyan, ngunit sa kaibuturan, hindi niya sineseryoso ang mga sinabi nito. Paanong ang isang tulad niya, na pinalaki gamit ang isang pilak na kutsara, ay yumuko ng napakababa at humingi ng tawad sa isang tao? At saka, sa pananaw ni Suyan, kahit na siya ay isang tagapagmana, pinakamasamang sitwasyon, walang mga pagkakataon sa pakikipagtulungan sa negosyo. Nagiging paranoid lang si Zhao Gang. HMPH, if given the chance, I won't show that Aries any mercy. Aries din ako, napaisip si Suyan sa sarili. Honey, huwag ka masyadong mag-alala dyan. Ang pamilya yan ay malamang na hindi ganoon kakitid ang pag-iisip, sabi ni Suyan. At hindi ba sinabi ni Du Yuan na maaaring ikaw ang binata na susuportahan ng pamilya yan? Si Suyan ay medyo nag-aalinlangan pa rin. Sa kanyang pananaw, si Qin Yu ay isang talunan. Paano kaya ang isang talo kay Miss Yan? Si Zhao Gang ay tahimik, ngunit siya ay may pag-asa pa rin. Bagamat mukhang may magandang relasyon sina Yan Ruizu at Qin Yu, kilalang kilala ni Zhao Gang si Qin Yu at isa lang siyang talunan. Kahit na maganda ang kanilang relasyon, ang pamilya Yan ay kailangang suportahan ng isang may kakayahang tao. Hinding-hindi nila susuportahan ng isang walang kwentang tao. Sana nga, bulong ni Zhao Gang sa mahinang boses at nagpakawala ng buntong hininga. Nahulaan na niya ang lahat ng mga taong naiisip niya sa Jiang Cheng. At walang mas kwalipikado kaysa sa kanyang sarili. Maya-maya lang, tumahimik ang venue. Ilang sinag ng liwanag ang damapo sa entablado. Let's welcome Miss Yan Ruizu. Kasabay ng malakas na sigaw ng host, isang dalagang nakasuot ng puting damit na may mahabang buhok ay dahan-daang umakyat sa stage. Lahat ng mga mata ay nasa kanya sa sandaling siya ay lumitaw ang kanyang hitsura ay napakaganda. How beautiful! May bumulong sa mahinang boses. Hindi napigilan ng mga tao na mapasigaw sa pagkamangha. Sa sandaling ito, nagbigay si Yan Ruizu ng ibang impresyon mula sa magiliw na Yan Ruizu na nanatili sa tabi ni Qin Yu. Kahit na siya ay may isang maaliwalas na ngiti sa kanyang mukha, binigyan niya ang mga tao ng impresyon na siya ay malayo at siya ay isang taong hindi nila maabot. Lahat ay natulala sa kagandahan ni Yan Ruizu. Saglit na tahimik ang venue na maririnig mo pa ang paghinga ng mga tao. Humph,
She's just ABTCH. Isang matinis na boses ang biglang tumunog. Ang mga salitang ito ay walang iba kundi si Suyan. Hindi man ganoon kalakas ang boses niya, narinig siya ng halos lahat ng tao sa venue. Ang pulutong ng mga tao lahat ay nakatingin kay Suyan. Ang kanyang boses ay hindi malakas, ngunit ito ay lubhang naririnig at nakakaasar sa tahimik na kapaligiran. Maging si Yan Ruizo ay malamig na sumulyap sa kanyang direksyon. Sino ang babaeng ito? Wala na ba siya sa isip niya? How dare she curse Miss Yan? Gusto niyang maghukay ng sariling libingan. Alam ba niya ang status ni Miss Yan? Paano niya siya isumpa ayon sa gusto niya? Kilala ko siya. Mukhang siya ay mula sa pamilyang Su. Isang pangalawang klaseng pamilya sa pinakamahusay. Totoo na ang mga ignorante ay walang takot. Naghiyawan ang mga tao at mas lalong nanlamig ang mga ekspresyon nila. Ang ekspresyon ni Zhao Gang ay mas maputi, at gusto niyang sampelin hanggang mamatay ang tulala na si Suyan. Ano bang pinagsasabi mo? Galit na saway ni Zhao Gang. Sa sandaling ito, si Zhao Gang ay lubos na nagalit. Naasar na siya kay Yan Ruizo, at ngayon, si Suyan ay nagbubuga ng kalokohan. Pinipilit niya ito sa isang sulok. Siya ay nagsasalita tungkol sa akin. Nahuli ako na ng gugulo kagabi. Paumanhin sa hindi pagkakaunawaan. Sa kritikal na sandaling iyon, si Zhao Gang ay nakaisip ng isang nakakatawang dahilan at sabik na ipinagtanggol siya. Panatilihin ang iyong babae sa linya, at mag-ingat upang hindi ka magkaroon ng problema, malamig na ungol ng isang tao. Oo, ako ang may kasalanan. Pinunasan ni Zhao Gang ang kanyang malamig na pawis habang nakangiting humihingi ng tawad. Ang lahat ay naiinip, maliban kay Suyan, na hindi napahanga. Lumakas ang loob niya matapos makita ang kawalan ng reaksyon ni Yan Ruizo. HMPH, anong nakakabilib? Walang kapansin-pansin, mahinang ngumuso si Suyan. Sinaman ng tingin ni Zhao Gang si Suyan at galit na sinabi, "Shut the FCK up. Kung maglakas loob kang magbulalas ulit, hahabulin kita." Kung hindi dahil sa katotohanang hindi nararapat na gawin ito sa ganoong okasyon, binugbog na ni Zhao Gang si Suyan. Agrabyado na sinabi ni Suyan, "Nakuha ko. Wala na akong sasabihin." Huminga ng malalim si Zhao Gang at nanalangin na sana ay hindi na lumala ang mga pangyayari. Paminsan-minsan ay sumulyap siya kay Yan Ruizo. Pagkatapos lamang niyang matiyak na hindi naabala si Yan Ruizo sa mga sinabi ni Suyan ay nakahinga siya ng maluwag. Mabuti na lang at matalino ako, naisip ni Zhao Gang sa kanyang sarili. Hayaan pa niyang mahuli ang sarili sa sarili niyang imahinasyon na umaasa. Dahil dumating si Yan Ruizo sa Jiangcheng na may iniisip na pamumuhunan, at natural. Ang layunin ng pamumuhunan ay kumita ng pera, tiyak na pipili siya ng isang natatanging binata. Bilang karagdagan, ang kanyang sariling kakayahang umangkop at mabilis na kaalaman ay maaaring nakaakit ng interes ni Yan Ruizo. Nang maisip niya ito, isang kislap ng pag-asa ang lumitaw sa puso ni Zhao Gang. "Pakiusap, tumahimik ka," nagsalita ang host sa entablado. Agad na tumahimik ang buong venue. Tumayo si Yan Ruizo sa entablado na parabang siya ay isang mapagmataas na puting sisna. Saan man mapunta ang kanyang tingin, ang mga tao sa kanyang paningin ay napataas. Sa mga mata na iyon, naroon ang pagmamataas, kalamigan, at pagiging aloof. Hinihintay ng lahat na magsalita si Yan Ruizo. Ang dahilan kung bakit ako pumunta sa Jiangcheng ay upang mamuhunan sa ngalan ng pamilyang Yan, ngunit para rin sa aking kapakanan. Sa wakas, nagsalita si Yan Ruizo. Nagtagal ako sa Jiangcheng. At medyo marami na akong nakilala. May mga nakakagulat na tao sa Jiangcheng. Mayroon ding mga tao na nagkakasakit. Nang sabihin niya ang mga salitang ito, bumagsak ang tingin ni Yan Ruizo kay Suyan. Agad naging hindi kaaya-aya ang ekspresyon ni Suyan. Isinumpa niya si Yan Ruizo. "Kami ay patay na karne." Malinaw na nakita ni Zhao Gang ang tingin ni Yan Ruizo, at pinandilitan niya si Suyan ng may panghihinayang. Itinuon ni Yan Ruizo ang kanyang mga mata sa mga tao at nagpatuloy sa pagsasabi, "Ngayon, gusto kong ipakilala sa lahat ang isang binata na siyang pinakakilalang tao na nakilala ko sa Jiangcheng." Nang marinig niya ang mga salitang ito, gumaan ang loob ni Zhao Gang. Ang pinakanamumukod-tanging tao, tiyak na hindi iyon si Qin Yu. Sa pananaw ni Zhao Gang, si Qin Yu ay hindi katangi-tangi kahit kaunti. Mabilis na binasa ng isip ni Zhao Gang ang ilang pangalan.
Kakaunti lang sa mga nakababatang henerasyon ni Jiang Cheng ang matatawag na outstanding. Gayunpaman, kilala ni Zhao Gang ang halos lahat ng mga taong ito. Pagkatapos pag-isipan ito, si Zhao Gang ay may isang kandidato sa isip. Ito ay maaaring ang kanyang sarili o si Du Yuan. Kung hindi dahil sa asong ito na si Suyan. Tiyak na ako ang kandidatong ito. Kinagat ni Zhao Gang ang kanyang mga ngipin. Pero ayos din ito. Kung mapapanatili ko ang isang magandang relasyon kay Du Yuan. May pag-asa pa para sa pamilya Zhao, pagmumuni-muni ni Zhao Gang. Ang venue ay ganap na tahimik, at maraming tao ang nasa gilid ng kanilang mga upuan. Ang lahat ay sabik na malaman kung sino ang binata na nakakuha ng interes ng pamilya yan. Kung tutuusin, kung ang pamilya yan ay nakatutok sa kanya, siya ay maaaring pumailang lang sa tuktok. Sa isang palakpakan, mangyaring maligayang pagdating. Sinadya silang pinatayo ni Yan Ruizu. Lumiwanag ang spotlight sa venue. Lumiwanag ang liwanag sa paligid ng venue na para bang kumukuha ito. Sa kalaunan ay dumapo ang liwanag sa Zhao Gang. Sa isang iglap, napatingin ang lahat kay Zhao Gang. Napakagaling, napakagaling. Lalong nasasabik si Zhao Gang at napaluha dahil sa pananabik. Tama nga ang hula ko. Hinding-hindi hahayaan ng isang negosyanteng kasing talino ni Miss Yan ang personal na damdamin na makasagabal sa pagkakakitaan. Napaisip si Zhao Gang nang may pananabik. Honey, nakita mo ba yun? Talo lang si Qin Yu, kaya bakit siya pipiliin ng pamilya yan? Sabi din ni Suyan na may mapang-asar na mukha. Naramdaman din ni Zhao Gang na medyo katawa-tawa ang kanyang pangamba. Paano makakapili ng talunan ng pamilya yan na hindi man lang mabantayan ang kanyang asawang nandaraya? Pakisabi sa amin na I welcome si Qin Yu, Mr. Qin. Gayunpaman, sa sandaling iyon, hindi inaasahang isinisigaw ni Yan Ruizu ang pangalan ni Qin Yu. Malakas na nagpalakpakan ang mga tao. Lumabas si Qin Yu mula sa karamihan, naligo sa nakakabulag na spotlight. Alright guys, natapos na naman po yung bago nating kabanata guys. Hope po nag-enjoy pa kayo sa pakikinig niyo guys. Sana po patuloy niyo pa po akong suportahan guys. Shoutout po dyan sa mga friends ko po. Thank you so much po and sa mga followers. Maraming salamat po talaga mga Lodis. I hope po na mag-iingat kayo lagi and stay blessed po. Once again, ito po yung DJ Maki 101.1 Team Power Flowers po. See ya guys, bye bye.